dahil sa umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon noong eleksyon. Kinasuhan ng COMELEC si ngayon Isabela Vice Mayor-elect Harold Respicio. Pero ang kontrobersyal na abogado sumuko at nakapagpiyansa na rin. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Ang naharm lang ay yung mga may planong mandaya nung panahon ng eleksyon at ang naharm lang ay ang puso ni Chairman George Garcia. Ito ang banat ng kontrobersyal na si Isabela Vice Mayor-elect Harold Respicio matapos niyang sumuko at magpiyansa kaninang umaga sa Manila Regional Trial Court Branch 34. Ang kanyang piyansa nagkakahalaga ng 64,000 pesos. Ayon kay Respicio, wala pa siyang arrest warrant na natatanggap. Pero dahil may resolusyon na raw na nag-akyat ng kanyang kaso sa korte, inunahan niya na ang warrant para hindi siya makulong. Meron na pong pirmadong warrant yung court dito sa Branch 34, kaya po ako nag-voluntary surrender. Ito po ay isang process para hindi ka nahuliin at para hindi ka na-i-commit sa loob ng jail, pwede kang mag-voluntary surrender at magbayad ka ng bail. Humaharap si Respicio sa kasong unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Ang kasong ito, inihain ng COMELEC noong Pebrero, kaugnay ng paggawa at pagpo-post ni Respicio ng ilang videos na nagde-demonstrate kung papaano maaaring i-hack umano ang mga automated counting machine. Tapos na ang eleksyon, nanalo siya bilang bise ng Reyna Mercedes at lifted na rin ng COMELEC ang suspension ng kanyang proclamation. Pero nanindigan si Respicio na totoo ang lahat ng kanyang sinabi. Kapag ang isang tao ay nagpapakalat ng untrue reports at pwedeng madamage ang reputation ng isang bansa, pwede kang makulong under Article 154 ng Revised Penal Code. Pero Attorney Harold Respicio, dapat ka bang ikulong? Hindi po! Dahil hindi po untrue yung sinabi ko na pwedeng ma-hack ang ating automated counting machines kapag connected sa internet. Sa totoo nga po, sinunod naman ng COMELEC yung aking suggestion. Mula pa noong unang pumutok ang video ni Respicio, agad na itong pinabulaanan ng COMELEC. Tinake down din ito ng Meta matapos ma-flag bilang isa umanong akto ng disinformation. Mariing itinanggi ng COMELEC na pinepersonal nila si Respicio, pero pauna nang sinabi ni COMELEC Chairman Garcia na hindi nila palalagpasin ang anumang uri ng disinformation na maaaring makagulo sa halalan. Bukod sa kanyang kaso sa Maynila, humaharap din si Respicio sa mga reklamong cyber libel sa Isabela at isang disbarment case. Nakabinbin pa rin ang isang disqualification case laban sa kanya sa poll body. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.